Magandang gabi, Kwentong Puso Reveal. Ako po si Wendelin, 48 taong gulang, isang negosyante, isang asawa, at isang makasalanang babae. Hindi na ako maghuhugas kamay pa sa inyo. Habang isinusulat ko ang liham na ito, pakiramdam ko ay pigang-piga na ang buong kaluluwa ko. Pagod na ako. Pagod na akong magtago. Pagod na akong magpanggap. At higit sa lahat, pagod na akong makonsensya. Pero bago niyo ako husgahan ng buo, bago niyo sabihing isa akong maruming babae na walang utang na loob sa sakramento ng kasal, gusto kong dalhin ko kayo sa isang gabi na muntik ng sumira sa lahat ng pilit kong itinatago. Ang gabing iyon, umuulan ng napakalakas sa resort namin sa Batangas. Rinig na rinig ko ang galit na hampas ng ulan sa salamin ng bintana ng aking opisina. Nakatayo ako sa likod ng aking mahogany desk, nanginginig ang mga tuhod, habang pinipilit kong panatilihing normal ang paghinga ko. Wala pang 5 minuto ang nakakalipas, nasa mga bisig ako ng ibang lalaki. Dito mismo sa loob ng opisina ko, at hindi lang siya basta lalaki. Siya si Jovin, ang batang inulilan ng ina, na kinupkop at pinag-aral namin ng asawa ko mula ng 14 na taong gulang siya. Ngayon, isa na siyang ganap na lalaki, 28 taong gulang, at ang nag-iisang taong nagparamdam sa akin na may halaga ako matapos ang mahabang panahon ng pagiging manhid. Subalit sa mga oras na yon, nakakulong siya sa loob ng maliit na storage room sa likod ng aking bookshelf, nagtatago sa dilim, habang ang asawa kong si Ramiro ay nakatayo mismo sa harap ko. Kakapasok lang ni Ramiro. Basang-basa ang mga sapatos niya mula sa biyahe. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng ulan at malamig na hangin mula sa labas. Pero hindi nito natabunan ang pakiramdam ng kaba na tila pilit sumasakal sa lalamunan ko. "I canceled my trip to Cebu, Wens," sabi niya. Ang boses niya ay malalim, kalmado, na parang walang anumang hidwaan sa pagitan namin nitong mga nakaraang buwan. Lumapit siya sa mesa ko at tahimik na ibinaba ang isang malaking bungkos ng mga pulang rosas. "Let's fix this. Let's fix our marriage." Gusto kong sumigaw. Gusto kong matawa ng pagak sa mismong mukha niya. Aayusin? Pagkatapos ng ilang taon ng panlalamig? Pagkatapos niya akong iparamdam na isa akong walang silbing babae dahil hindi ko siya mabigyan ng anak? At ngayon, nandito siya. Umaaktong parang isang perpektong asawa. Ngunit ang lahat ng galit ko ay nilamon ng matinding takot nang bigla niyang hinubad ang kanyang basang leather jacket. Naglakad siya palapit sa bookshelf, palapit sa pinto ng storage room kung saan nandoon si Jovin. Nanigas ang buong katawan ko. Gusto kong ihakbang ang mga paa ko para pigilan siya, pero parang nakapako ang mga ito sa sahig. Ipinatong ni Ramiro ang kanyang basang jacket sa mismong doorknob ng storage room. Masyadong malakas ang ulan sa kalsada. Muntik na akong maaksidente sa Slex. Patuloy ni Ramiro, walang kamalay-malay na sa kabilang dako ng pintong iyon. 1 pulgada lang ang layo sa jacket niya ay ang lalaking karelasyon ng asawa niya. Naglakad siya pabalik sa minibar ng opisina ko at nagsalin ng whiskey sa isang baso. Bawat patak ng tubig mula sa jacket ni Ramiro na tumutulo sa sahig ay parang patak ng asido sa balat ko. Nakatitig lang ako sa doorknob. Sa isip ko, nakikita ko si Jovin. Nararamdaman ko ang pagpipigil niya ng hininga sa loob ng masikip at maalikabok na kwartong yon. Naisip ko ang dumi ng sitwasyon namin. Ako, isang kagalang-galang na ginang, may-ari ng negosyo, itinatago ang aking kasintahan na parang isang magnanakaw sa sarili kong teritoryo. Ganito ba kababa ang narating ko para lang maramdaman kong kamahal-mahal ako? "Are you even listening to me, Wendelin?" Tanong ni Ramiro. Humigop siya ng alak at tiningnan ako ng diretso sa mga mata. Sabi ko, kalimutan na natin ang mga napag-usapan natin tungkol sa separation. My mom was right. We are too old for this drama. Sayang ang pinagsamahan natin. Sayang ang negosyo kapag naghati pa tayo. Negosyo, pangalan, reputasyon. Iyon lang naman ang palaging mahalaga kay Ramiro, hindi ako.
Hindi ang nararamdaman ko. Pagod lang ako, Ramiro. Sagot ko, pinipilit na huwag manginig ang boses ko. Kinurot ko ang sarili kong hita sa ilalim ng mesa para magising ako sa katotohanan. Masyadong gabi na para pag-usapan natin ito. Bakit hindi ka na lang muna umakyat sa kwarto mo at magpahinga? Dito muna ako, sagot niya at umupo siya sa sofa na paboritong upuan ni Jovin tuwing nag-uusap kami. I want to be with my wife. Masama ba yon? Tila bumaliktad ang sikmura ko sa narinig ko. Nakakasuka ang pagpapanggap niya, pero wala akong magawa, kundi ang tumayo at pilit ng ngumiti. Kailangan ko siyang paalisin. Kailangan kong ilabas si Jovin bago pa siya tuluyang mabulunan sa loob ng kwartong yon. Ngunit bago pa ako makapagsalita muli, nanlamig ang buong katawan ko. Parang may yelong dumaloy sa mga ugat ko nang may maalala akong isang maliit, ngunit nakamamatay na detalye. Ang cellphone ni Jovin. Bago kami nag-usap kanina, bago kami hinatak ng aming mga damdamin, hawak niya ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang isang email mula sa supplier natin sa Laguna. At sigurado ako na hindi niya na silent o nailak ang screen yon nang mataranta siyang magtago nang marinig namin ang boses ni Ramiro sa labas ng pinto. Napatingin ako sa siwang sa ilalim ng pinto ng storage room. Wala pang ilaw, pero alam kong nasa bulsa niya ito. Kung may mag-text, kung may tumawag mula sa opisina, o sa mga tauhan niya sa pabrika. Sa anumang segundo, kapag tumunog ang teleponong iyon sa loob ng tahimik na opisina, kapag umilaw iyon at narinig ni Ramiro, tapos na. Tapos na ang lahat ng pagpapanggap at ang natitirang dignidad na pinanghahawakan ko ay tuluyan ng madudurog. Pinagmasdan ko si Ramiro na komportabling umiinom ng alak niya. Pagkatapos ay tiningnan ko ang pinto ng storage room. Parang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Nag-uumpisa pa lang ang gabi. Pero pakiramdam ko, ito na ang katapusan ko. Nakatitig lang ako sa pinto ng storage room. Hinihintay ang paghukom. Pero sa mga segundong yon na parang huminto ang oras habang komportabling umiinom ng alak ang asawa ko sa aking harapan, bumalik sa isip ko kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Kung paano gumuho ang mundo ko bago pa man dumating ang gabing ito. 2 buwan na ang nakakalipas, isang hapon ng linggo. Rinig ko mula sa labas ng aming malaking bahay ang ugong ng mga dumadaang tricycle at ang malayo ngunit malinaw na tunog ng kampana mula sa parokya. Ang mga kapitbahay namin ay tiyak na abala sa pagsasalo-salo kasama ang kanilang mga pamilya. Maingay, masaya. Ngunit sa loob ng aming mansyon, kasing lamig ng sementeryo ang paligid. Naglilinis ako noon ng mga papeles sa opisina ni Ramiro sa bahay nang makita ko ang isang brown envelope na nakatago sa pinakailalim ng kanyang drawer. Naiwan niya itong bukas marahil dahil sa pagmamadali. Nang buksan ko ito, parang may malamig na kamay na dumukot sa puso ko. Mga bank transfers, deed of sale para sa isang mamahaling condo unit sa BGC na nakapangalan sa isang babaeng hindi ko kilala, 22 taong gulang, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mismong nagpadurog sa natitirang piraso ng pagkatao ko ay isang resibo mula sa isang OB-GYN clinic at isang ultrasound photo. Buntis ang babae niya at ang asawa ko ang nagbabayad para sa lahat gamit ang pondo ng kumpanya namin. Hindi ako sumigaw. Walang luhang pumatak sa mga mata ko noong una. Parang may pumalo sa batok ko at bigla na lang namanhid ang buong katawan ko. Bumagsak ako sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Nakasubsob, nakahawak sa dibdib ko dahil pakiramdam ko ay kinakapos ako ng hininga. Pilit kong ibinubuka ang bibig ko para humugot ng hangin pero walang pumapasok. Ang sakit ay hindi emosyonal, kundi pisikal. Parang pinupunit ang laman loob ko. Ilang taon akong nagtiis. Ilang taon akong yumuko sa harap ng biyenan kong si Doña Celia tuwing ipapamukha niya sa akin na isa akong tuyong sanga. Isang babaeng walang silbi dahil hindi makapagbigay ng tagapagmana sa mga Salazar.
Tinanggap ko ang lahat ng pang-aalipusta. Nagpakababa ako. Inilaan ko ang buong buhay ko sa pagpapalago ng negosyo namin. Inasikaso ko ang pamilya niya para lang mapatunayan na may kwenta ako kahit papaano. Pero ito ang igaganti sa akin ni Ramiro. Gagamitin niya ang perang pinaghirapan nating dalawa, ang kumpanyang dugo, at pawis ko ang puhunan para bumuo ng pamilya sa ibang babae. Ang pamilyang hindi ko maibigay sa kanya. Sa mga oras na yon na nakahandusay ako sa sahig, gusto kong tapusin ang lahat. Tiningnan ko ang bintana ng opisina sa ikalawang palapag. Naisip ko, paano kung tumalon na lang ako? Paano kung tapusin ko na ang 15 taon ng pagiging sunod-sunuran at pag ako sa mga kasalanang hindi ko namang ginusto? Ang sakit-sakit. Pakiramdam ko, ninakaw ang buong pagkatao ko. Wala akong kwentang asawa, wala akong kwentang babae sa paningin ng mundo. Ang sakripisyo ko para sa pamilyang ito ay naging isang malaking patibong na sumakal sa akin. Niloko ko ang sarili ko na kapag naging mabuti akong asawa, matututunan din ni Ramiro na mahalin ako ng totoo. Pero ang totoo, ginamit lang nila ako. Simula ng araw na yon, pakiramdam ko'y wala na akong lugar sa sarili kong bahay. Gabi-gabi, kapag tulog na ang lahat, tahimik akong nauupo sa madilim na kusina at pinagmamasdan ang paglipas ng oras. Itinatago ko ang bawat luha at bawat bigat ng damdamin upang walang makapansin. Ako lang ang humarap sa lahat ng sakit at kabiguang dinadala ko sa puso. Wala akong makausap, wala akong matakbuhan. Hanggang sa isang gabi, may nakakita sa pagkadurog ko. Hindi ang asawa ko, kundi ang taong hinding-hindi ko inasahang mag-aabot sa akin ng kamay sa gitna ng aking sariling impyerno. Madaling araw na yon nang bumaba ako sa kusina para kumuha sana ng tubig. Ang totoo, hindi naman talaga ako nauuhaw. Hindi ko lang makayanan ng hangin sa loob ng kwarto namin ni Ramiro. Ang bawat sulok ng kwartong yon ay amoy ng kanyang mga kasinungalingan. Nakaupo ako sa malamig na tiles, malapit sa lababo, yakap-yakap ang sarili kong mga binti sa dilim, at doon ibinuhos ang luhang kanina ko, papinipigil para hindi makagawa ng ingay. Wala akong kamalay-malay na may nakatayo na pala sa likuran ko. Tita Wenz, nagulat ako. Mabilis kong pinunasan ang mga mata ko gamit ang likod ng aking palad at pilit na tumayo kahit nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Nang lumingon ako, nakita ko si Jovin. Bahagyang naiilawan ng buwan mula sa bintana ang kanyang mukha. Wala na bakas nung yagit na 14 na taong gulang na dinala namin dito mula sa probinsya. Isa na siyang matikas na lalaki. Ang kanyang mga mata ay may halong lalim at awa na hindi ko kayang salubungin. Bakit gising ka pa? Matulog ka na, Jovin. Wala ito. Pilit kong pinasigla ang boses ko kahit pumiyok ako. Tumalikod ako para magkunwaring naghuhugas ng baso. Pilit itinatago ang panginginig ng mga balikat ko. Pero hindi siya umalis. Naramdaman ko ang kanyang paglapit. Ang amoy ng kanyang sabon at ang init ng kanyang katawan ay pumuno sa malamig na hangin ng aming kusina. Bago pa ako makaiwas, naramdaman ko ang 2 malalaking braso na pumulupot sa akin mula sa likuran. Nanigas ako. Gusto ko siyang itulak. Gusto kong sumigaw at sabihin, ano ang ginagawa mo? Asawa ako ng taong umampon sa'yo. Pero noong ibinaon niya ang mukha niya sa balikat ko at narinig ko ang mahina, ngunit mabigat niyang paghinga, malapit sa tainga ko, tuluyang bumigay ang buong katawan ko. Tama na po, tita. Nandito lang ako. Huwag niyo nang piliting maging matapang. Bulong niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, may isang taong hindi humingi sa akin ng kahit ano. May isang taong nakakita sa sakit na pilit kong nilulunok araw-araw. Nang iharap niya ako sa kanya at niyakap ng napakahigpit, napahagulgol ako sa dibdib niya. Kumapit ako sa laylayan ng damit niya na parang taong nalulunod. Ang sarap sa pakiramdam ng may nag-aalaga sa'yo. Ang sarap maramdamang may halaga ka pa pala. Ngunit sa bawat segundong tumatagal ang pagkakayakap na yon, may isang tinig sa utak ko na sumisigaw ng pandidiri. Mali ito.
Kasalanan ito sa Diyos at sa batas ng tao. Ito ang batang pinakain ko, pinag-aral, tinawag akong tita at itinuring akong pangalawang ina. Nakakadiri ako. Isang uhaw at desperadang babae na ginagamit ang kahinaan ng isang nakababata para punan ang sariling pagkukulang sa pag-ibig. Sinubukan kong kumawala dahil sa konsensya, pero mas hinigpitan niya ang yakap niya. Hinaplos niya ang buhok ko. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaba sa aking likuran. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, gumanti ako ng yakap. Mas mahigpit, mas uhaw, mas makasalanan. Hanggang sa narinig namin ang isang tunog na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Mula sa madilim na dulo ng pasilyo, narinig ko ang pamilyar na pagkaladkad ng tsinelas sa kahoy na sahig. Tsak, tsak, tsak. Palapit ng palapit. Si Lourdes, ang matagal na naming kasambahay at ang paboritong mata at tainga ng biyenan kung si Doña Celia sa loob ng bahay na ito. Mabilis kaming naghiwalay ni Jovin, humihangos sa kaba. Ang puso ko ay parang sasabog sa takot. Nanlalamig ang mga kamay ko habang ang anino ni Lourdes ay unti-unting lumilitaw sa bungad ng kusina. Madaling araw na yon nang bumaba ako sa kusina para kumuha sana ng tubig. Ang totoo, hindi naman talaga ako nauuhaw. Hindi ko lang makayanan ang hangin sa loob ng kwarto namin ni Ramiro. Ang bawat sulok ng silid na yon ay paalala ng kanyang mga kasinungalingan. Nakaupo ako sa malamig na tiles malapit sa lababo. Yakap-yakap ang sarili kong mga binti sa dilim at doon ibinuhos ang luhang kanina ko, papinipigil para hindi makagawa ng ingay. Wala akong kamalay-malay na may nakatayo na pala sa likuran ko. Tita Wenz, nagulat ako. Mabilis kong pinunasan ang mga mata ko gamit ang likod ng aking palad at pilit na tumayo kahit nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Nang lumingon ako, nakita ko si Jovin. Bahagyang naiilawan ng buwan mula sa bintana ang kanyang mukha. Wala na ang bakas ng yagit na 14 na taong gulang na dinala namin dito mula sa probinsya. Isa na siyang matikas na lalaki. Ang kanyang mga mata ay may halong lalim at awa na hindi ko kayang salubungin. Bakit gising ka pa? Matulog ka na, Jovin? Wala ito. Pilit kong pinasigla ang boses ko kahit pumiyok ako. Tumalikod ako para magkunwaring naghuhugas ng baso. Pilit itinatago ang panginginig ng mga balikat ko. Pero hindi siya umalis. Naramdaman ko ang kanyang paglapit. Ang amoy ng kanyang sabon at ang init ng kanyang katawan ay pumuno sa malamig na hangin ng aming kusina. Bago pa ako makaiwas, naramdaman ko ang 2 malalaking braso na pumulupot sa akin mula sa likuran. Nanigas ako. Gusto ko siyang itulak. Gusto kong sumigaw at sabihing, "Ano ang ginagawa mo? Asawa ako ng taong umampon sa'yo." Pero noong ibinaon niya ang mukha niya sa balikat ko at narinig ko ang mahina, ngunit mabigat niyang paghinga malapit sa tainga ko, tuluyang bumigay ang buong katawan ko. "Tama na po, tita. Nandito lang ako. Huwag niyo nang piliting maging matapang," bulong niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, may isang taong hindi humingi sa akin ng kahit ano. May isang taong nakakita sa sakit na pilit kong nilulunok araw-araw. Nang iharap niya ako sa kanya at niyakap ng napakahigpit, napahagulgol ako sa dibdib niya. Kumapit ako sa laylayan ng damit niya na parang taong nalulunod. Ang sarap sa pakiramdam ng may nag-aalaga sa iyo. Ang sarap maramdamang may halaga ka pa pala. Ngunit sa bawat segundong tumatagal ang pagkakayakap na yon, may isang tinig sa utak ko na sumisigaw ng pandidiri. Mali ito. Kasalanan ito sa Diyos at sa batas ng tao. Ito ang batang pinakain ko, pinag-aral, tinawag akong tita, at itinuring akong pangalawang ina. Nakakadiri ako. Isang uhaw at desperadang babae na ginagamit ang kahinaan ng isang nakababata para punan ang sariling pagkukulang sa pag-ibig. Sinubukan kong kumawala dahil sa konsensya, pero mas sinigpitan niya ang yakap niya. Hinaplos niya ang buhok ko, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaba sa aking likuran.
At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, gumanti ako ng yakap, mas mahigpit, mas uhaw, mas makasalanan. Hanggang sa narinig namin ang isang ingay na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Mula sa madilim na dulo ng pasilyo, umalingaw-ngaw ang pamilyar na pagkaladkad ng tsinelas sa kahoy na sahig. Walang anumang salita, tanging ang mabigat at mabagal na paghakbang ang unti-unting lumalapit sa aming kinaroroonan. Si Lourdes, ang matagal na naming kasambahay at ang paboritong mata at tainga ng biyenan kong si Doña Celia sa loob ng bahay na ito. Mabilis kaming naghiwalay ni Jovin, humihangos sa kaba. Ang puso ko ay parang sasabog sa takot. Nanlalamig ang mga kamay ko habang ang anino ni Lourdes ay unti-unting lumilitaw sa bungad ng kusina. 2 buwan. 2 buwan ang mabilis na lumipas mula noong gabing iyon sa kusina. Kung inaakala ninyo na ang pagdaan ni Lourdes ay naging dahilan para matauhan ako, nagkakamali kayo. Ang takot na naramdaman ko noon ay tila naging gasolina na nagpaapoy sa isang makasalanang damdamin. Naging mas maingat kami ni Jovin, ngunit mas naging mapangahas. Ginamit namin ang aming negosyo. Naging madalas ang pagbisita namin sa pabrika ng kahoy sa Batangas. Sa paningin ng aming mga empleyado, isa akong masipag na may-ari at si Jovin ay ang aking pinagkakatiwalaang tagapamahala. Hindi nila alam, sa likod ng ingay ng mga makina at sa amoy ng tabas ng mga kahoy, doon kami gumagawa ng sarili naming mundo. Sa tuwing kami ay nasa loob ng maliit na opisina sa pabrika, malayo sa mga mapanuring mata ng pamilya Salazar, ang formal na pag-uusap tungkol sa mga inventory at delivery ay nauuwi sa mga nakaw na yakap at may init na paghinga. Ang nakakatakot sa pagkakasala ay hindi ang unang beses na ginawa mo ito. Ang nakakatakot ay kung gaano kabilis kang masasanay. Dati, halos hindi ako makahinga sa tuwing magsisinungaling ako kay Ramiro o kay Doña Celia. Ngayon, kaya ko nang mangumiti habang nag-aagahan kami sa iisang mesa, habang ang mga paan namin ni Jovin ay palihim na nagkikiskisan sa ilalim ng hapagkainan. Naging magaling akong artista, masyadong magaling. Unti-unti, nagiging tulad na ako ng asawa kong sinungaling. At ang masaklap, hindi ko na maramdaman ang sarili kong konsensya. Hanggang sa isang hapon, bumisita ang matalik kong kaibigan na si Isabel sa opisina ko sa Makati. Matagal na kaming magkaibigan, kaya kilala niya ang bawat galaw ko. Nag-uusap kami tungkol sa isang paparating na charity event nang bigla siyang huminto sa pagsasalita. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape at tinitigan ako ng maigi. Hindi sa aking mga mata, kundi sa aking mga labi. Saan ka ba talaga galing kanina, Wenz? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagdududa. Dito lang, nag-aayos ng mga papeles para sa shipment sa susunod na linggo. Bakit? Sagot ko. Pinipilit na patunugin ang aking boses na parang walang anumang tinatago. Sabi mo kanina ka pa sa opisina, pero nakita ko si Jovin na lumabas galing sa fire exit sa kabilang hallway. At Wenz, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Lagpas-lagpas ang lipstick mo at ang butones ng blouse mo, maling butas ang pinasukan. Malamig, ngunit mariing sabi ni Isabel. Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Agad kong hinawakan ang kwelyo ng damit ko at napatingin sa maliit na salamin sa ibabaw ng mesa. Tama siya. Sa sobrang pagmamadali namin ni Jovin kanina sa madilim na fire exit ng building, hindi ko na malayang mali ang pagkakabutones ko sa aking damit. Isabel, hindi mo naiintindihan. Mabilis kong sagot. Nanginginig ang mga kamay ko habang pilit na inaayos ang aking sarili. Nagmamadali lang ako kanina. Naiinitan ako sa labas, kaya ako nagpalit at nag-retouch. Umiling si Isabel. Kilala kita, Wendelin. Huwag mong sabihin sa akin na gagawin mo kung ano ang ginagawa ni Ramiro sa iyo. Asawa ka pa rin niya. At si Jovin, Diyos ko, Wenz. Parang anak mo na ang batang yan. Huwag mong sirain ang sarili mo. Wala siyang sinabing masama.
Pero ang bawat salita niya ay parang sampal na nag-iwan ng matinding hapdi sa pagkatao ko. Hindi na siya nagtanong pa. Kinuha niya ang kanyang bag at tahimik na lumabas ng opisina. Iniiwan akong mag-isa sa gitna ng aking sariling kahihiyan. Ngunit alam niyo ba kung ano ang pinakanakakakilabot sa lahat ng ito? Nang umuwi ako noong gabing iyon at nahiga sa tabi ni Ramiro, nakatingin lang ako sa kisame. Dati, tuwing tatabihan niya ako pagkatapos niyang makipagkita sa babae niya, umiiyak ako sa tahimik. Pakiramdam ko'y hindi ko na kayang pasanin ang sakit. Pero nang gabing iyon, wala akong naramdamang kahit ano. Walang sakit, walang galit. Wala akong pakialam kung nasaan siya galing o kung sino ang huli niyang hinalikan. Ang tanging laman ng isip ko ay ang init ng mga kamay ni Jovin kanina at ang pagnanasang makita siyang muli bukas. Tuluyan na akong nilamon ng dilim. Nakalimutan ko na kung paano maging isang biktima dahil naging isa na rin akong halimaw at wala na akong planong umatras. Ang tanghalian tuwing linggo ay isang tradisyong hindi maaaring suwayin sa pamilya Salazar. Kahit gaano kakapagod, kahit gaano kakasuklam sa mga taong kasama mo sa lamesa, kailangan mong umupo, ngumiti, at magpanggap na maayos ang lahat. Pumailan lang sa buong hapagkainan ang amoy ng paboritong pork at chicken adobo ni Ramiro na maagang niluto ni Lourdes. Ang tanging naririnig sa malaking silid ay ang mahinang pagtama ng mga kubyertos sa mga porselanang plato. Kung may titingin sa amin mula sa labas ng bintana, aakalain nilang kami ang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Si Ramiro na nasa kabisera, nagkukuwento tungkol sa kanyang laro ng golf kasama ang mga kapwa negosyante. Si Doña Celia na nakikinig habang humihigop ng kanyang mainit na tsaa. Si Jovin na tahimik na kumakain sa kabilang dulo. At ako, napilit ng nginunguya ang pagkain kahit parang buhangin ang lasa nito sa aking lalamunan. Sa ilalim ng mahabang mesa na natatakpan ng makapal na mantel, pilit kong inilalayo ang aking mga paa. Subalit hindi ko maiwasang maramdaman ang dulo ng sapatos ni Jovin na sinadyang dumikit sa aking binti. Isang maliit na haplos na nagpadaloy ng kaba at kuryente sa buong katawan ko. Agad kong iniurong ang paa ko at pasimpleng tiningnan siya. Nakayuko lamang siya, kalmadong naghihiwa ng karne, parang walang ginagawang masama. Ang duality ng buhay kong ito ay unti-unti na akong pinapatay sa nerbiyos. Habang abala si Ramiro sa pagsagot ng isang tawag sa kanyang cellphone, inabot ko ang malaking mangkok ng adobo. Meron akong asido sa sikmura kaya palagi kong iniiwasan ang mga bahaging puro taba. Bago pa man dumapo ang kamay ko sa sandok, mabilis na kinuha ni Jovin ang mangkok. Nang walang anumang salita, inilipat niya ang 3 piraso ng purong laman ng manok sa aking plato. Kasunod nito ay ang pag-abot niya ng isang baso ng maligamgam na tubig, eksaktong timpla ng init na palagi kong iniinom pagkatapos kumain ng maalat. Iyon ay isang automatikong reaksyon, isang nakasanayang kilos na nabuo namin sa mga palihim naming pananghalian sa loob ng maliit na opisina, sa pabrika, sa Batangas. Hindi namin namalayang nadala pala namin ang gawaing iyon sa loob ng mismong bahay na ito. Biglang tumigil sa paghiwa ng kanyang pagkain si Doña Celia. Bumaba ang tingin niya sa aking plato, tapos ay lumipat sa baso ng tubig at tumalim ang mga mata nang tumitig ito kay Jovin. Naramdaman ko ang pagtigil ng pag-ikot ng aking mundo. Nanlamig ang mga kamay ko na nakapatong sa aking hita. "Napakabait mo talagang bata, Jovin," ang sabi ng aking biyenan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit parang may nakatagong talim sa bawat salita. "Kabisadong-kabisado mo na ang mga gusto ng Tita Wendelin mo, pati ang pag-iwas niya sa taba ng baboy at ang pag-inom niya ng maligamgam na tubig, imbes na malamig." Ibinaba ni Ramiro ang kanyang cellphone at tumawa ng malakas, walang kamalay-malay sa tensyon na unti-unting sumasakal sa akin. "Siyempre naman, Ma. Halos araw-araw silang magkasama sa opisina at sa mga biyahe sa pabrika. Jovin is like her personal assistant now. Malaking tulong siya kay Wendelin, kaya hindi ko na rin masyadong inaalala ang mga negosyo niya."
Ngumiti ng magalang si Jovin, isang nangiting pilit at punong-puno ng paggalang. Opo, Lola. Tungkulin ko po na alagaan at pagsilbihan ng mga taong nag-aruga sa akin. Kayo po ang nagbigay sa akin ng buhay. Ang mga salitang iyon ay perpekto sa pandinig ni Ramiro. Ngunit para sa akin, parang mga bubog ng inunguya ko sa aking bibig. Ito ay isang pag-amin na binalot sa isang magandang kasinungalingan. Hindi gumanti ng ngiti si Doña Celia. Hindi siya tumingin kay Jovin. Ang kanyang mga matalim at nanlilisik na mata ay nakapako ng diretso sa akin. Mabuti naman kung ganoon. Malamig niyang patuloy. Dahil sa panahon ngayon, napakahirap ng malaman kung kailan lumalampas sa limitasyon ng utang na loob. Minsan, ang mga inaakala nating tapat na aso ay siya pa palang kakagat sa kamay ng nagpapakain sa kanila. Parang tinusok ng yelo ang dibdib ko. Hindi ako makasagot. Nakatingin lamang ako sa kulay abong buhok ng aking biyenan at sa mga kulubot sa kanyang mukha. Kahit na madalas niya akong ipahiya noon dahil sa aking pagkabaog, sa mga sandaling ito, naramdaman ko ang buong bigat ng aking kasalanan. Nakaupo ako sa kanilang hapagkainan, kumakain ng kanilang pagkain, dala-dala ang kanilang apelyido, habang lihim kong inaangkin ng batang kinupkop ng kanilang pamilya. Ang bawat subo ay naging parusa. Ang katahimikan pagkatapos ng mga salitang yon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Iyon ang unang pagkakataon na napagtanto ko na kahit gaano kami kaingat, ang kasalanan ay may sariling amoy na hindi kayang itago ng anumang mamahaling pabango. At amoy na kami ni Doña Celia. Ang pakiramdam ng isang taong may itinatagong kasalanan ay tila palaging may aninong nakasunod sa kanyang likuran. Pagkatapos ng nakakasakal na tanghaliang iyon, kasama ang aking biyenan, naging mas maingat ako. Bawat sulyap ko kay Jovin, bawat paggalaw ko sa loob ng bahay, lahat ay kalkulado. Subalit kahit gaano katas ang isip mo upang pagtakpan ng iyong mga bakas, isang maliit na pagkakamali lamang ang sapat para masira ang lahat ng iyong pinaghirapang itago. Isang maulan na umaga, nagmamadali akong mag-ayos para sa isang maagang pulong kasama ang mga kliyente sa Makati. Nakapatong ang aking itim na handbag sa ibabaw ng sofa sa sala. Hindi ko napansin na bago pa man ako bumaba mula sa ikalawang palapag, pasimpleng inilagay ni Jovin ang isang nakatuping piraso ng papel sa loob ng bag ko habang nagpapanggap siyang nagbabasa ng mga dokumento ng kumpanya. Isang munting mensahe ng pangungulila para sa maghapon naming hindi pagkikita. Nang kunin ko ang bag at isabit ito sa aking balikat, hindi ko sinadyang masabid ang gilid nito sa pandekorasyong unan. Walang anumang ingay na nalikha. Ang maliit na nakatuping papel ay dahan-dahang nahulog at lumapat sa makapal na karpet ng aming sala. Tuloy-tuloy akong naglakad palabas, papunta sa sasakyang umaandar na ang makina sa garahe. Ngunit nang makasakay na ako at pasulong na ang sasakyan, napagtanto kong naiwan ko ang aking salamin sa pagbabasa. Dali-dali akong bumalik sa loob ng bahay upang kunin ito. Sa aking pagpasok, natigilan ako sa bungad ng aming malawak na sala. Nakatayo doon si Lourdes. Hawak niya sa kanyang magaspang na mga kamay ang maliit na piraso ng papel. Nakabukas ito at malinaw na binabasa ng kanyang mga mata ang bawat salitang nakasulat. Parang umurong ang lahat ng dugo sa katawan ko. Huminto ang aking paghinga at nanigas ang aking mga binti. Kahit mula sa kinatatayuan ko, kabisado ko ang sulat kamay ni Jovin. Malalaki at madiin ang bawat letra. Alam kong ang nakasulat doon ay mga salitang hindi dapat mabasa ng sinuman bukod sa akin. Mga salitang nagpapatunay ng aming maruming lihim sa ilalim ng bubong na ito. Napatingin si Lourdes sa akin nang maramdaman niya ang aking presensya. Walang gulat sa kanyang mukha. Walang kahit anong bakas ng galit o pagkataranta. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay punong-puno ng paggalang sa akin bilang ginang ng tahanang ito, ay biglang naging napakalamig at mapanghusga. Tila tinitingnan niya ang isang estranghero
na nagdala ng putik sa loob ng kanyang malinis na bahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Inabot niya ang papel nang hindi umiimik. Kinuha ko ito. Nanginginig ang aking mga daliri at naramdaman ko ang malamig kong pawis na tumutulo sa aking batok. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin na isang pagkakamali lamang yon, na marahil ay listahan lamang yon ng mga materyales para sa pabrika. Pero walang boses na lumabas sa aking lalamunan. Alam niyang alam ko ang kanyang nabasa at alam kong nalaman na niya ang totoo. Naiwan niyo po sa karpet, senyora. Mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na balon na naglalaman ng libu-libong hindi mabigkas na mga paratang. Tumalikod siya at bumalik sa pagpupunas ng mga kasangkapan na parang walang anumang nangyari. Nang makapasok ako muli sa sasakyan at tuluyang makalayo sa bahay, doon ko binuksan ang papel. Ang nakasulat doon ay maikli, ngunit sapat na para sumira ng buhay. Maghihintay ako hanggang sa mapagod kang magpanggap na asawa niya. Jovin, napaiyak ako nang walang tunog habang nakatingin sa labas ng bintana ng umaandar na sasakyan. Ang sarili kong bahay ay tuluyan nang naging isang malaking selda para sa akin. Bawat sulok ay may matang nakamasid, bawat kilos ko ay may nakabantay na paghuhusga, at ang pinakamasakit sa lahat, wala akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Naging isang kriminal ako sa loob ng mismong tahanang pinilit kong buuin at protektahan ng napakahabang panahon. Ang takot ay parang isang sakit na walang lunas. Mula nang mabasa ni Lourdes ang liham na yon, pakiramdam ko ay palaging may nakamasid sa bawat galaw ko. Hindi na ako makatulog ng maayos. Sa tuwing titingin ako sa salamin, nakikita ko ang isang babaeng unti-unting nawawasak ang sariling pagkatao. Dahil sa isang kasalanang hindi niya magawang bitawan, napagpasyahan kong tapusin na ang lahat. Kailangan ko nang putulin ang anumang namamagitan sa amin ni Jovin bago pa man tuluyang gumuho ang mundong pinaghirapan kong buuin. Kahit na alam kong ang desisyong ito ay papatay sa natitirang emosyon na mayroon ako. Nang hapon na yon, nagtungo ako sa aming malaking paggawaan ng mga kasangkapan sa Batangas. Maalikabok ang paligid at mabigat sa ilong, ang amoy ng pinutol na kahoy at matapang na barnis. Hinanap ko si Jovin at nakita ko siyang nag-iisa sa pinakadulo ng bodega, nagsusuri ng mga nakasalansan na kahoy na mahogany. Malayo kami sa mga manggagawa, nababalot ng mga matataas na tumpok ng tabla at matitibay na haligi ng gusali. Nang makita niya ako, agad na umaliwalas ang kanyang mukha. Ngunit bago pa man siya makalapit upang batiin ako, itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. Sinabi ko sa kanya na kailangan na nating itigil ang kahibangang ito. Sinabi ko na alam na ni Lourdes ang totoo, na bawat kilos ko sa bahay ay pakiramdam ko binabantayan at oras na para magising kami sa katotohanan. Ang kanyang kinabukasan ang nakataya at ang natitirang dignidad ko bilang isang babae. Sinubukan kong patigasin ang aking boses, sinubukan kong maging matapang, ngunit nanginginig ang bawat salitang lumalabas sa aking mga labi. Hindi niya ako pinatapos. Mabilis niyang hinawakan ang aking braso at hinatak ako papasok sa isang madilim at makipot na espasyo sa pagitan ng mga nakasalansang kahoy. Malayo sa paningin at pandinig ng sinuman, dikit na dikit ang aming mga katawan. Naramdaman ko ang mabilis at mabigat na pintig ng kanyang puso sa aking dibdib. Ang kanyang paghinga ay mainit sa aking mukha. Nakatingin siya sa akin na may halong galit at matinding desperasyon. Pilit ko siyang itinulak, iniiwas ang aking mukha. Ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang aking bewang at ibinulong na hindi niya ako hahayaang bumalik sa isang bahay na pumapatay sa akin araw-araw. Na handa siyang isuko ang lahat, maging ang kanyang maayos na trabaho at ang pangalan ng mga Salazar na bumuhay sa kanya para lamang sa akin. Sa mga salitang yon, gumuho ang lahat ng aking pagpapanggap. Nang idampi niya ang kanyang mga labi sa aking leeg at paakyat sa aking mga labi, hindi na ako lumaban. Tinugon ko ang bawat haplos,
Ngunit ang aking mga mata ay patuloy sa pag-agos ng masaganang luha. Umiiyak ako habang nakakulong sa kanyang mga bisig dahil alam kong ang sarap ng sandaling iyon ay may katumbas na matinding sumpa. Umiiyak ako dahil alam kong pareho kaming naglalakad patungo sa isang bangin na walang labasan. Ang pag-angkin niyang iyon ay hindi isang pagdiriwang ng pag-ibig, kundi isang desperadong pagkapit ng dalawang taong alam na malapit na ang kanilang katapusan. Wala akong kamalay-malay na habang nalulunod ako sa magkahalong sarap at pighati sa madilim na sulok ng bodegang iyon, may isang tahimik na unos na palang nag-aabang sa akin pabalik. Sa mga oras din na yon, sa loob ng malamig at maayos na opisina ni Ramiro sa Makati, nakaupo ang aking asawa sa harap ng kanyang monitor. Matagal na pala niyang napapansin ang mga maliliit na pagbabago sa aking kilos, ang aking madalas na pagkawala, ang aking mga malalalim na pag-iisip, at ang mga biyahe ko sa probinsya na hindi ko naman dating ginagawa ng mag-isa. At sa halip na harapin ako, o magwala at manigaw, pinili niyang gumamit ng ibang paraan. Nakatitig siya sa isang mapa sa screen, tahimik na pinagmamasdan ng isang kumikislap na pulang tuldok na nagpapakita ng eksaktong lokasyon ng aking sasakyan sa pamamagitan ng isang hidden GPS tracker. Isang lokasyong palaging tumutugma sa mga araw na nagpapaalam si Jovin na lumiban sa trabaho. Ang asawa kong akala ko ay masyadong abala sa kanyang sariling mga kasalanan at mga kabit, ay tahimik na palang nangongolekta ng mga sandata upang durugin ako. At habang pilit kong hinahanap ang pagmamahal sa pagitan ng mga halik ni Jovin sa amoy barnis na bodegang iyon, hindi ko alam na unti-unti na palang isinasara ni Ramiro ang hawla na pilit naming tinatakasan. Ang paggawa ng kasalanan ay parang pagkalat ng lason. Hindi lang ikaw ang mamamatay, kundi madadamay pati ang mga inosenteng taong nakapaligid sa'yo. Upang magkaroon ng oras na makasama si Jovin sa aming pribadong resort sa Batangas, kung saan namin aayusin ang mga papeles ng paglilipat ng ilang shares ng kumpanya, kinailangan kong gamitin ang matalik kong kaibigan. Tinawagan ko si Isabel. Nagsinungaling ako. Sinabi kong kailangan ko lang ng tahimik na lugar para makapag-isip at makapagpahinga malayo kay Ramiro at sa kanyang ina. Nakiusap akong kung sakaling maghanap ang asawa ko, sabihin niyang magkasama kaming nagkakape sa Makati o nasa isang spa. Narinig ko ang mahabang pagbuntong hininga ni Isabel sa kabilang linya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig na pumapayag siya, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na upang malaman kong pagtatakpan niya ako. Nang ibaba ko ang telepono, nakaramdam ako ng matinding pandidiri sa aking sarili. Ginamit ko ang kabutihan ng aking kaibigan para maging kalasag sa aking dumi. Kinabukasan, tila umayon sa akin ang pagkakataon. Nag-impake ng gamit si Ramiro. Hinalikan niya ako sa pisngi, isang halik na kasing lamig ng yelo, at nagpaalam na may 3 araw na business trip daw siya sa Cebu. Nakahinga ako ng maluwag. Inakala kong binigyan ako ng tadhana ng pagkakataong makatakas kahit panandalian mula sa nakakasakal na buhay sa Maynila. Kinagabihan, nakarating kami ni Jovin sa opisina ng resort. Madilim ang kalangitan at nagsisimula nang bumagsak ang malakas na ulan. Sa loob ng kwartong yon, pakiramdam namin ay ligtas kami. Ligtas mula sa mapanuring mata ni Doña Celia, ligtas sa mga bulong ni Lourdes, ligtas sa katotohanang bawal ang aming ginagawa. Nakaupo kami sa mahabang mahogany desk, pinipirmahan ang mga dokumentong magbibigay kay Jovin ng sarili niyang pondo at kapangyarihan sa negosyo, bilang paghahanda sa oras na tuluyan na akong humiwalay kay Ramiro. Ngunit ang hindi namin alam, ang aming inaakalang paraiso ay isa na palang nakakandadong hawla. Bago pa man ang kanyang peking biyahe pa Cebu, lihim na nagpunta si Ramiro sa mismong opisina na yon. At sa mga sandaling hawak ni Jovin ang aking kamay, sa mga oras na idinadampi niya ang kanyang mga labi sa aking noo habang pinapangako na aayusin namin ang lahat, may isang maliit at itim na lente sa itaas
na bahagi ng bookshelf na tahimik na kumukuha ng bawat detalye. Isang nakatagong kamera na sadyang inilagay ng aking asawa upang idokumento ang aking pagtataksil. Wala kaming kaalam-alam na ang bawat bulong, bawat haplos at bawat pag-iyak ko ay kinokolekta ni Ramiro bilang bala para sa gagamitin niyang baril laban sa akin. Kampante kami sa loob ng kwartong yon, nakabalot sa init ng aming pagmamahalan at pag-asa na baka mayroon pa kaming kinabukasan. Habang sa labas ay unti-unting lumalakas ang hampas ng hangin at ulan. Hanggang sa biglang may mga ilaw ng sasakyan na tumama sa bintana ng opisina. Kasunod nito ay ang mabibigat na yabag sa pasilyo na nagpabilis sa tibok ng aming mga puso. At bago pa kami makapag-isip ng maayos kung sino ang maaring dumating sa gitna ng matinding bagyo, narinig namin ang pamilyar na boses mula sa labas ng pintuan, boses ni Ramiro, dito na nagsara ang patibong. At sa mga sandaling ito, ibabalik ko kayo sa eksaktong gabi at sitwasyon kung saan ko sinimulan ang kwentong ito. Nakatitig lamang ako sa manipis na siwang sa ilalim ng pinto ng storage room. Hinihintay ko ang pag-alingaw-ngaw ng ringtone ng telepono ni Jovin na maghuhukay ng aking libingan. Bawat segundo ay parang isang oras. Napapikit ako. Ngunit sa halip na tumunog, biglang namatay ang maliit na ilaw mula sa ilalim ng pinto. Naubos ang baterya ng telepono nang eksakto sa mismong sandaling iyon. Isang mabigat na hininga ang pinakawalan ko. Nakatakas ako sa bingit ng kamatayan, subalit mabilis itong naputol nang makita kong inubos ni Ramiro ang alak sa kanyang baso at tumayo mula sa sofa. Masyadong malamig dito sa opisina mo, Wendelin, wika niya habang hinihimas ang kanyang mga braso. Kukuha muna ako ng tuyong tuwalya o kumot sa loob ng storage room bago ako umakyat sa kwarto. Nanlaki ang mga mata ko. Naglakad siya palapit sa pintuang kahoy. 2 hakbang. 1 hakbang. Iniunat niya ang kanyang kamay upang abutin ang doorknob kung saan nakasampay ang kanyang basang jacket. Nasa loob si Jovin, walang ibang matataguan sa makipot at siksikang kwartong yon. Kapag binuksan ni Ramiro ang pintong yon, tapos ang lahat. Kailangan ko siyang pigilan. Hindi ko siya pwedeng harangin ng pisikal dahil mas maghihinala siya. Kailangan kong ibaling ang atensyon niya. Kailangan kong gumamit ng isang patalim na alam kong susugat sa kanyang pagkatao. Kahit na alam kong hihiwain din nito ang sarili kong puso. Kamusta ang kondo sa BGC, Ramiro? Tumigil ang kamay niya sa ere, 1 pulgada mula sa doorknob. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang maamong mukha kanina ay napalitan ng isang malamig at madilim na ekspresyon. Ano ang sinasabi mo, Wendelin? Tanong niya, mababa at nagbabanta ang tono. Sabi ko, kamusta ang kondo sa BGC? Ang kondo na binili mo gamit ang pondo ng kumpanya natin para sa bago mong babae. 22 taong gulang, hindi ba? At kamusta ang baby? Naging maayos ba ang huling ultrasound niya sa OB-GYN clinic? Nakita ko ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang tindig, ngunit alam kong tinamaan ko siya sa kanyang pinakatatagong lihim. Lumapit siya pabalik sa aking mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Saan mo nakuha ang mga impormasyong yan? Sinusubaybayan mo ba ako, Wendelin? Masyado ka na bang walang ginagawa sa buhay mo? Kaya nag-iimbento ka ng mga kwento para siraan ako? Nag-iimbento? Mapait akong tumawa. Rinig sa buong kwarto ang panginginig ng boses ko, hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa totoong sakit na matagal ko nang kinikimkim. Nakita ko ang mga bank transfers, Ramiro. Nakita ko ang deed of sale at ang resibo mula sa klinika sa mismong drawer ng opisina mo sa bahay. Masarap bang gamitin ang perang pinaghirapan ko para bumuo ng pamilyang ipinagdamot sa akin ng tadhana? Masarap bang iparamdam sa asawa mo na isa siyang walang silbing basura? Hinampas ni Ramiro ang ibabaw ng aking mahogany desk. Napapikit ako sa lakas ng tunog na nilikha nito. Huwag mong ipasa sa akin ang mga pagkukulang mo bilang asawa. Sigaw niya, tuluyan nang nawala ng kontrol.
Matagal na kitang pinagpasensyahan, Wendelin. Ilang taon akong nagtiis sa mga bulong ng mga kaibigan ko, sa mga parinig ni Mama na ang asawa ko ay isang tuyong lupa na hindi man lang magawang magbunga. Ano ang inaasahan mong gagawin ko? Mamatay na walang tagapagmana ang mga Salazar dahil lang sa kapansanan mo? Bumagsak ang mga luha ko? Ang bawat salita niya ay parang asidong ibinubuhos sa mga sugat na pilit kong itinatago. Sa mga oras na yon, nakalimutan ko si Jovin. Nakalimutan ko ang takot na mahuli kami. Ang lumabas sa bibig ko ay ang dalisay na galit ng isang babaeng 15 taong nagpakababa. Kapansanan. Kapansanan ba ang hindi mabuntis, Ramiro? O ginagamit mo lang ang pagkabaog ko bilang lisensya para gawing tama ang pangbababae mo? Sabihin mo sa akin, tuwing hinahawakan mo ang batang yon, naiisip mo ba kung gaano ako katanga na nagluluto ng paborito mong pagkain, nag-aalaga sa mapagmataas mong ina, at nagpapalago ng negosyo mo habang niloloko mo ako? Negosyo lang ba talaga ang tingin mo sa kasal natin? Isang kontrata na kapag hindi nakapag-produce ang pabrika, hahanap ka ng ibang supplier? Shut up! You have no right to question me. Inisang tabig ni Ramiro ang mga papeles at ang baso ng alak sa ibabaw ng mesa. Narinig ko ang malakas na pagkadurog ng bubog sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng mga dokumento. Ako ang haligi ng pamilyang ito. Ginagawa ko ang lahat para mapanatiling malinis ang pangalan natin sa lipunan. You think it is easy pretending to be happily married to a woman who is broken inside out? Binibigay ko sa iyo ang lahat ng luho. Nakatira ka sa isang palasyo. Hawak mo ang mga kumpanya natin. Ano pa bang kulang? Ang kulang ay ang respeto mo sa akin bilang tao, Ramiro. Humahagulgol kong isinumbat sa kanya. Hindi mo binili ang kaluluwa ko at hinding-hindi ko hahayaang nakawin mo ang mga natitirang ari-arian ko para ibigay sa kabit mo at sa anak niya sa labas. Magkikita tayo sa korte, Ramiro, at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ng negosyanteng kaibigan mo kung anong klasing lalaki ang hinahangaan nila. Tinitigan ako ni Ramiro, namumula ang kanyang buong mukha, ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw dahil sa matinding galit. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila ba gusto niya akong saktan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Marahil ay naisip niyang masisira ang kanyang perpektong imahe kapag nag-iwan siya ng pasa sa aking mukha. You are hysterical. Nababaliw ka na, Wendelin. Padabog niyang ibinaba ang kanyang kamay. Hindi ako makikipag-usap sa isang babaeng hindi makapag-isip ng tuwid. Mag-uusap tayo kapag malamig na ang ulo mo. At huwag na huwag mong susubukan ang pasensya ko pagdating sa pera. Lumapit siya sa pintuan ng storage room at marahas na hinablot ang kanyang basang leather jacket mula sa doorknob. Hindi na siya nag-abala pang buksan ng pinto upang kumuha ng tuwalya. Mabilis siyang naglakad palabas ng opisina. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kanyang sasakyan sa labas at ang pagharurot ng makina nito palayo sa resort. Nilalamon ng ingay ng malakas na bagyo. Nang mabalot ng katahimikan ng kwarto, dahan-dahang bumukas ang pinto ng storage room. Lumabas si Jovin. Maputlang maputla siya. Basang-basa ng pawis ang kanyang damit at nanghihina ang kanyang mga tuhod. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding awa at pagsisisi dahil narinig niya ang lahat ng pambabastos at panlalait na tinanggap ko mula sa aking asawa. Lumapit siya upang yakapin ako, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang pigilan siya. Huwag, ang mahina at pauskong pakiusap. Napaupo ako sa sahig, katabi ng mga nabasag na baso. Niyakap ko ang aking mga binti. Tumingala ako sa kisame habang patuloy na tumutulo ang aking mga luha. Nakaligtas nga kami ngayong gabi. Hindi nabuksan ang pinto. Hindi kami nahuli. Ngunit pakiramdam ko ay tuluyan na akong namatay. Upang maprotektahan ang aming maruming kasalanan, kinailangan kong hiwain ang sarili kong mga sugat, ibuyangyang ang pinakamasakit kong lihim, at hayaang tapakan muli ng asawa ko
ang natitirang piraso ng aking pagkatao. Ginamit ko ang aking sariling kahihiyan bilang kalasag. At hindi ko alam kung paano pa ako babangon mula rito. Akala ko, pagkatapos ng maikling pag-uusap namin ni Ramiro, noong maulan na gabing yon sa Batangas, naranasan ko na ang pinakamasahol na bangungot ng aking buhay. Akala ko, ang matinding pagtatalo namin at ang panlalait niya sa aking pagkabaog ang pinakamasakit na pwede niyang ipukol sa akin. Pero ang hindi ko alam, iyon ay panimula lamang ng isang mas malaking entablado na matagal na pala niyang inihanda. Lumipas ang halos 1 linggo. Naging nakakabinging tahimik si Ramiro. Hindi siya umuwi sa mansyon namin at wala siyang anumang paramdam. Inakala ko na abala lamang siya sa pagtatago ng kanyang mga ari-arian o sa pag-aalaga sa kanyang kabit. Nang makatanggap ako ng formal na sulat mula sa isang kilala at mamahaling law firm sa Makati para sa isang pagpupulong tungkol sa aming annulment at hatian sa negosyo, buong tapang akong pumunta kasama ang aking sariling abogado. Sa isip ko, hawak ko ang alas. Alam ko ang kanyang mga kasalanan. May hawak akong pruweba tungkol sa babae niya, sa BGC na binilhan niya ng kondo at ngayon ay nagdadalang tao. Inisip kong gagamitin ko ang mga ito upang pilitin siyang ibigay sa akin ang kumpanya ng mga muebles na ako naman talaga ang nagpalago. Ang pagpupulong ay ginanap sa isang malamig, malawak, at napakatahimik na conference room sa ika-30 palapag ng isang gusali. Nakaupo si Ramiro sa kabilang dulo ng mahabang mesa na gawa sa makapal na salamin. Napapaligiran siya ng 3 abogado na nakasuot ng magagarang itim na suit. Walang bakas ng galit, hiya o kalungkutan sa mukha ng asawa ko. Sa halip, kalmado siya. Kalmado at may isang nakakakilabot na ngiti sa kanyang mga labi na hindi ko mabasa. Nagsimula ang usapan sa mga legal na formalidad. Nagsalita ang aking abogado at ipinahayag ang aming posisyon. Attorney, we are demanding a fair and equitable division of the marital assets. My client, Mrs. Wendelin Salazar, has built the furniture business from the ground up. We are also well aware of your client's hidden relationship, which has resulted in a pregnancy. We have bank records to prove the misuse of conjugal funds to sustain this illicit affair. Therefore, we are demanding full ownership of the Batangas operations as a settlement. Naghintay ako ng reaksyon mula kay Ramiro. Inasahan kong mamumutla siya o magtatangkang magpaliwanag o baka sisigaw sa galit tulad ng ginawa niya sa Batangas. Ngunit sumandal lamang siya sa kanyang inuupuang swivel chair. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa at tiningnan ako na parang isang naglalarong tigre na matagal nang hinihintay na pumasok sa kulungan ang kanyang biktima. Ang kanyang nangungunang abogado ay dahan-dahang tumayo. Naglabas ito ng isang maliit na itim na flash drive mula sa kanyang briefcase at tahimik na isinaksak ito sa laptop na nakakonekta sa isang malaking screen sa dingding ng kwarto. Before we discuss my client's alleged indiscretions, kalmadong sabi ng abogado ni Ramiro, we believe it is only proper to discuss the grounds for a legal separation and nullification based on adultery and moral turpitude committed by your client, Mrs. Salazar. Kumunot ang noo ko. Parang may malamig na hangin na biglang umihip sa batok ko. Anong ibig nilang sabihin? Adultery? Paano nila nalaman? Pumindot ang abogado sa kanyang laptop. Nagliwanag ang malaking screen sa dingding at sa loob ng ilang segundo, ang natitirang tapang na pinanghahawakan ko ay gumuho at naging abo. Ang video ay napakalinaw. Kuha ito mula sa isang nakatagong kamera sa itaas ng bookshelf sa mismong opisina namin sa resort sa Batangas. Ang petsa at eksaktong oras ay kumikislap sa ibabang bahagi ng screen. Iyon ang gabi na nagpunta kami ni Jovin para ayusin ang mga papeles. Ilang minuto bago dumating si Ramiro na basang-basa ng ulan. Sa malaking screen, nakita ko ang sarili ko. Nakita ko si Jovin na lumapit sa akin. Nakita ko kung paano ko siya yinakap ng napakahigpit. Kung paano niya ibinaon ang kanyang mukha sa aking liig.
at kung paano ko siya tinugon ng isang matagal, malalim, at puno ng pagnanasang halik. Walang anumang audio ang video, walang tunog. Ngunit ang bawat kilos naming dalawa ay sumisigaw ng isang malaking kasalanan na hindi kayang pabulaanan o takpan ng anumang palusot. Pakiramdam ko ay tinanggalan ako ng baga. Hindi ako makahinga. Ang mga kamay ko na nakapatong sa malamig na salamin ng mesa ay nangatog ng husto at ang aking sikmura ay tila binaliktad. Tiningnan ko ang aking abogado na ngayon ay putlang-putla, hindi makapagsalita, at tuluyan ng naibaba ang mga hawak niyang papeles. Tiningnan ko si Ramiro. Nakangisi siya. Isang ngiti ng tagumpay. You see, Wendelin, nagsalita si Ramiro. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malamig na kwarto, puno ng lason at kayabangan. You thought you were so smart. Inakala mo na ikaw ang biktima sa kasal na ito, na ikaw ang martir na asawa. Pero ang totoo, pareho lang tayong marumi. Ang kaibahan lang, mas matalino ako sa iyo at hindi ako nagpapabaya. Ikaw ang nagplano nito, nanginginig kong bulong. Ang mga luha ay tuloy-tuloy at walang pigil na umagos sa aking mga pisngi. Ang peking business trip mo sa Cebu, ang hindi mo pag-uwi. Sadyang iniwan mong bukas ang schedule sa resort at itinulak mo kami sa sitwasyong ito para may makuha kang ebidensya laban sa akin. Hindi ko kayo itinulak, Wendelin. Malamig at malupit niyang sagot. Binuksan ko lang ang pinto. Kayo ang kusang pumasok at gumawa ng kababuyan sa loob ng sarili kong negosyo. At kasama pa ang batang pinakain, pinag-aral at binihisan ng pamilya ko. Such an ungrateful bastard. At ikaw, isang desperadang babae na pinatulan ng isang ampon para lang maramdaman mong may silbi ka. God, Wendelin, hindi ko maisip kung gaano kakababa para gawin iyon. Ang bawat salita niya ay parang punyal na paulit-ulit na itinarak sa aking dibdib. Wala akong maisagot. Nakatingin lang ako sa nagyayelong imahe namin ni Jovin na magkayakap sa malaking screen. Ang pinakamahalagang sandali para sa akin. Ang tanging oras sa mahabang panahon na naramdaman kong minamahal at inaalagaan ako ay ginamit upang hubaran ako ng aking dangal sa harap ng mga estranghero. This changes everything. Pagpapatuloy ng lead counsel ni Ramiro na binasag ang katahimikan. We are filing for the immediate nullification of the marriage. At dahil sa matibay na ebidensya ng adultery, we will ensure that Mrs. Salazar gets absolutely nothing from the conjugal properties. Iiwanan ka namin na walang kahit isang kusing. Idedemanda namin ang lalaki mo. Makukulong si Jovin. At kung hindi ka papayag sa settlement na inihanda namin ngayon, ilalabas namin ang video na ito sa lahat ng media outlets, sa lahat ng business partners ng pamilya Salazar, at sa buong Batangas. Napasapo ako sa aking mukha at humagulgol ng malakas. Wala na akong pakialam kung marinig ng mga abogado ang aking pagkasira. Hindi ako umiiyak dahil sa pera. Hindi ako umiiyak dahil sa mga negosyong mawawala sa akin. Humagulgol ako dahil napagtanto ko ang kalaliman ng kasamaang kayang gawin ng asawa ko. Ginamit niya ang sarili kong kahinaan at paghahanap ng pagmamahal upang pagtakpan ng kanyang mga kasalanan, upang malinis ang kanyang pangalan sa mata ng lipunan at makuha ang lahat ng yaman para sa bago niyang pamilya. Ibinenta niya ang aking kahihiyan. Nilamon ako ng isang patibong na inakala kong paraiso ko. Pumirma ka na sa mga dokumento, Wendelin, maautoridad na utos ni Ramiro habang inilalapit sa akin ang isang makapal na folder at isang mamahaling ballpen. Iligtas mo na ang sarili mo. Iligtas mo ang batang iyon sa pagkakakulong. Dahil oras na lumabas tayo sa kwartong ito na hindi mo ibinibigay ang gusto ko, sisiguraduhin kong wala kayong mukhang ihaharap sa buong Pilipinas. Sisirain ko ang buhay niya at wawasakin ko ang natitirang hibla ng dangal mo. Nakaupo lamang ako doon, nanginginig, umiiyak at ganap na nawasak. Isang babaeng tuluyang natalo sa sarili niyang laro. Ang sikretong pinilit naming itago sa dilim ay ngayon nakalatag sa ibabaw ng isang malamig na mesa.
Naghihintay na lamang na tuluyang sumabog sa publiko at tupukin kaming dalawa. Kahit pirmahan ko ang mga papeles na nag-iiwan sa akin na walang-wala, hindi pa rin nakontento si Ramiro. Ang mga taong halang ang bituka ay hindi titigil hanggat hindi kanila nakikitang gumagapang sa putik. Isang linggo matapos ang pagpupulong sa Makati, sumambulat sa lahat ng pahayagan, social media at lokal na balita sa buong Batangas ang tungkol sa aming annulment case. Hindi man inilabas ang aktwal na video para protektahan ang negosyo niya, sinigurado ng kampo niya na malalaman ng buong lipunan ang dahilan ng aming paghihiwalay, adultery, at ang lalaki na kinakasama ko, ang sarili naming inampong anak na si Jovin. Mula sa pagiging isang kagalang-galang na babaeng negosyante, naging pambansang katatawanan at halimbawa ng imoralidad ang aking pangalan. Pagdating namin sa harap ng Regional Trial Court para sa unang hearing ng aming kaso, sinalubong kami ng isang dagat ng napakaraming tao. Walang tigil ang pagkislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga mamamahayag na nag-aabang sa labas ng gusali. Ang mga mikropono ay pilit na isinisiksik sa aming mga mukha habang paulit-ulit na ibinabato ang mga tanong na patuloy na pumupunit sa aking kaluluwa. Totoo po ba na matagal nyo nang niloloko ang asawa nyo? Ginang Wendelin. Totoo po ba na si Jovin ang dahilan ng paghihiwalay ninyong mag-asawa? May pisikal na relasyon po ba kayo sa taong tinuring niyong anak sa loob ng inyong mismong pamamahay? Bawat tanong na lumalabas sa kanilang mga bibig ay parang matatalim na bato na ipinupukol sa aking mukha. Nakayuko lamang ako, nakakapit ng napakahigpit sa braso ng aking abogado habang pilit kaming gumagawa ng daan papasok sa korte. Sa likuran ko, sumusunod si Jovin. Nakayuko rin siya, ginagamit ang kanyang sariling katawan upang harangan ang mga kamera at protektahan ako mula sa mga nagkakagulong tao na pilit kaming dinudumog. Ang mga nakakapasong tingin at mapanlait na bulungan ng mga taong nakasaksi sa amin ay nakakabingi kahit na hindi sila sumisigaw. Naririnig ko ang mga salitang haliparot, makapal ang mukha at walang hiya mula sa mga estrangherong hindi naman alam ang buong kwento ng pagdurusa ko sa loob ng 15 taon. Nang tuluyan kaming makapasok sa malamig at malawak na pasilyo ng korte, inakala kong makakahinga na ako ng maluwag dahil naiwan na sa labas ang mga reporter. Ngunit doon pala, naghihintay ang pinakamalaking parusa para sa aming dalawa. Nakatayo sa labas ng pintuan ng sala ng huwes si Doña Celia, kasama si Ramiro at ang kanilang mahabang linya ng mga abogado. Puno ng mamahaling alahas ang matanda. Tuwid na tuwid ang kanyang tayo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding galit at pandidiri nang mapansin niya ang paglapit namin. Bago pa man ako makapagsalita, makapagpaliwanag o makaiwas, mabilis na lumapit si Doña Celia patungo sa aming direksyon. Hindi siya huminto sa harap ko. Dumiretso siya kay Jovin. Walang anumang babala. Mabilis na itinaas ng matanda ang kanyang kamay at dumapo ang isang napakalakas na sampal sa pisngi ni Jovin. Ang lakas ng tunog na nilikha ng kanyang palad na tumama sa mukha nito ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na siyang nagpatigil sa lahat ng mga tao at abogadong naroroon. Namula agad ang pisngi ng lalaking minamahal ko na iwan ang bakas ng mga daliri ng aking biyenan. Walang hiya ka. Nanginginig na sigaw ni Doña Celia. Tinuturo ang mukha ni Jovin gamit ang kanyang nanginginig na daliri habang patuloy na nagngangalit ang kanyang mga panga. Walang utang na loob. Kinuha ka namin mula sa putik noong mamatay ang nanay mong walang kwenta. Pinakain kita sa sarili naming hapagkainan. Pinag-aral kita sa mga pinakamagagandang unibersidad na hindi kayang bayaran ng mga kadugo mo. Binigyan kita ng magandang pangalan at posisyon sa lipunan namin, tapos ganito ang igaganti mo sa pamilya ko? Sisirain mo ang kasal ng nag-iisa kong anak? Aahasin mo ang mismong asawa ng lalaking nagpabuhay sa'yo? Hayop ka!
Isa kang asong ulol na kumagat sa kamay ng mismong nagpakain sa kanya. Gusto kong sumigaw para ipagtanggol siya. Gusto kong hilahin si Jovin palayo sa matanda upang hindi na siya masaktan pa. Humakbang ako paharap, ngunit mabilis na iniharang ni Jovin ang kanyang matipunong braso para pigilan ako. Hindi siya tumingin sa akin. Nakayuko lamang siya sa harap ni Doña Celia, maluwag na tinatanggap ang bawat panlalait na ibinabato sa kanya. Tita, tama na. Pakiusap ko. Pilit kong nilalabanan ang pag-agos ng mga luha ko habang nakatingin sa biyanan kong walang tigil sa pagsigaw at pagduro. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ako ang unang lumapit sa kanya noong mga panahong iniiwan ako ng asawa ko. Huwag niyo siyang sisihin. Ako ang parusahan niyo. Wala siyang kasalanan, kundi ang samahan ako noong nag-iisa ako. Biglang lumingon sa akin si Doña Celia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam, tila tinitingnan ng isang nakakadiring insekto na gumagapang sa sahig. Tumahimik ka, Wendelin, dahil wala kang anumang karapatang magsalita sa harap ko. Matagal ko nang alam na wala kang kwentang babae, isang baog na hindi kayang gampanan ng tungkulin sa kanyang asawa, kaya naghahanap ng iba. Pero hindi ko inakalang ganito ka kadesperada para sa atensyon ng isang lalaki. Pumatol ka sa isang bata. Sa isang ampon na pwede mo nang maging anak. Nakakadiri ka. Isa kang malaking sumpa at kahihiyan sa malinis na apelyido ng mga Salazar. Tumawa si Ramiro nang mapakla mula sa likuran ng kanyang ina. Nakapamulsa habang nanonood sa aming pagdurusa. Hayaan mo siya, Mama. Hayaan mong ipagtanggol ng isang maruming babae ang kanyang batang kalaguyo dito sa harap ng maraming tao. Titingnan natin kung hanggang saan makakarating ang wagas na pagmamahala nila kapag pareho na silang walang pera at walang makain. Muling hinarap ni Doña Celia si Jovin at muling itinaas ang kanyang kamay para sampalin ito ng mas malakas pa kaysa sa una. Subalit hindi pa rin umilag si Jovin. Tinanggap niya ang pangalawang sampal nang walang anumang reaksyon ng paglaban. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit sa kanyang tagiliran hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ngunit wala siyang binitawang kahit isang salita ng pagtatanggol para sa kanyang sarili. Patawarin po ninyo ako, Doña Celia. Kalmado ngunit basag na sagot ni Jovin, nakatitig lamang sa sapatos ng matanda. Kasalanan ko po ang lahat ng nangyari. Ako po ang nanukso kay Wendelin dahil sa kasakiman ko. Ako po ang gumamit sa kabaitan niya para makapunta sa posisyon ko sa kumpanya. Wala po siyang kasalanan. Patawarin niyo na po siya at ibigay niyo na ang nararapat sa kanya sa hatian ninyo ng yaman. Huwag niyo na po siyang pahirapan pa. Hindi, Jovin. Ano ba ang sinasabi mo? Napahagulgol ako ng malakas at pilit siyang hinawakan sa balikat. Pero marahan niya akong itinulak palayo upang hindi ako madamay sa galit ng matanda. Huwag niyo na siyang ipagtanggol, Mama. Malamig na utos ni Ramiro habang lumalapit sa kanyang ina upang alalayan ito. Pumasok na tayo sa loob ng korte. Sayang ang laway at oras natin sa mga basurang ito. Pabayaan niyo silang mabulok dito sa labas. Bago tuluyang tumalikod si Doña Celia, tahimik siyang dumura sa sahig, malapit sa sapatos ni Jovin. Isang huling paghamak na nagpabagsak sa natitirang piraso ng aking pagkatao at pag-asa. Pagkatapos ay sabay-sabay silang pumasok sa loob ng sala ng huwes, isinara ang malaking pinto at iniwan kaming dalawa na nakatayo sa malamig na pasilyo. Pinapanood ng mga nagbubulungang empleyado ng korte na walang habas na sinusuri ang aming pagkatao. Tiningnan ko si Jovin. Namumula at namamaga ang buong mukha niya at may tumutulong sariwang dugo mula sa gilid ng kanyang labi dahil sa lakas ng ikalawang sampal. Subalit hindi ang pisikal na sugat na yon ang nagpadurog ng pino sa puso ko, kundi ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga matang dati ay puno ng tapang, pag-asa at pag-ibig sa tuwing titingin sa akin. Ngayon ay punong-puno ng kahihiyan, pagkapagod at tuluyang pagkasuko sa laban ng buhay.
Bakit mo ginawa iyon? Umiiyak kong tanong habang dahan-dahang pinupunasan ng dugo sa kanyang labi gamit ang nanginginig kong mga daliri. Hindi alintana ang mga taong nakatingin sa amin. Bakit inako mo ang lahat ng kasalanan natin? Hindi totoo ang mga sinabi mo sa kanila. Pareho nating ginusto ang pagkakamaling ito. Wala kang nilinlang, Jovin. Hinawakan niya ang kamay kong nakadapo sa kanyang mukha. Napakalamig ng kanyang mga palad. Tumingin siya sa akin ng diretsyo at doon ko nakita ang isang malagim na katotohanang matagal ko nang pinipilit iwasan. Dahil iyon lang ang magagawa ko para sa'yo, Wendelin, bulong niya. Ang kanyang boses ay pagod na pagod at tila nawalan na ng lakas para mabuhay. Iyon lang ang kaya kong ibigay sa ngayon. Wala akong pera. Wala akong sariling pangalan na maipagmamalaki. Wala akong kapangyarihan para iligtas ka mula sa pang-aabuso ni Ramiro at ng pamilya niya. Ang tanging magagawa ko lang bilang lalaking nagmamahal sa iyo ay ang saluhin ang lahat ng galit at pandidiri nila para baka sakaling mabuhay ka ng tahimik at ibigay nila ang pera mo kapag tapos na ang lahat ng kaguluhang ito. Ang kanyang mga salita ay tila libu-libong punyal na sabay-sabay na tumusok sa aking dibdib hanggang sa maubos ang aking paghinga. Sa sandaling iyon, narampindit ang tunay na bigat ng aking parusa mula sa langit. Hindi ang pagkawala ng aking kumpanya, hindi ang pagkasira ng aking malinis na pangalan, at hindi ang pangungutya ng buong lipunan ang pinakamasakit na karma. Ang pinakamalaking parusa at karma ko ay ang makitang ang nag-iisang taong tunay na nagmahal at nag-aruga sa akin ay tinatanggalan ng dignidad sa harap ng publiko, tinatapakan tulad ng isang walang kwentang insekto at pinipilit ibaba ang kanyang pagkatao nang dahil lamang sa aking pagiging makasarili. Ginawa niya akong diyosa sa kanyang puso na handa niyang sambahin at protektahan, ngunit ginawa ko siyang alipin ng aking mga kasalanan. At habang nakatayo kami sa labas ng korteng yon, yakap ang bawat isa sa gitna ng kahihiyan. Napagtanto kong walang pag-ibig na sapat para mabayaran ang dangal na inagaw ko mula sa kanya. Natapos ang kaso at tulad ng inaasahan, natalo ako sa lahat ng aspeto. Pinirmahan ko ang mga papeles na nagtatanggal ng aking karapatan sa kumpanyang itinayo ko mula sa wala. Kinuha ni Ramiro ang lahat. Ang bahay, ang mga sasakyan, ang mga pabrika. Umalis ako sa mansyon ng mga Salazar, dala lamang ang ilang pirasong damit at ang aking wasak na dignidad. Ngunit ang totoong parusa ay hindi nagsimula sa loob ng korte. Nagsimula ito sa labas, sa totoong buhay, kung saan ang bawat araw ay isang tahimik na pakikipaglaban para lamang makahinga. Lumipat kami ni Jovin sa isang maliit at lumang apartment sa laylayan ng Maynila. Akala namin, kapag nawala na ang lahat ng yaman at kapangyarihan na humahadlang sa amin, magiging malaya na kami. Akala namin, sapat na ang pag-ibig upang punan ang mga sikmurang kumakalam at ang mga pusong sugatan. Napakalaking kahibangan. Sa unang buwan, pilit kaming naging matapang. Naghanap ng trabaho si Jovin. Ngunit saan man siya magpunta, nakasara ang lahat ng pinto. Ginamit ni Ramiro ang kanyang impluwensya upang siguraduhing walang sinuman sa industriya ang tatanggap sa lalaking sumira sa kanyang pamilya. Naging isang itim na marka ang pangalan ni Jovin. Sa tuwing babalik siya sa aming maliit na inuupahan, amoy araw, basang-basa ng pawis, at may bit-bit na mga pinalpak na resume, nakikita ko ang unti-unting pagmamatay ng liwanag sa kanyang mga mata. Sinubukan kong humingi ng tulong. Tinawagan ko si Isabel, ang matalik kong kaibigan, upang manghiram sana ng kaunting pera para pambayad sa kuryente. Ngunit ang tanging sumagot sa akin ay ang malamig na boses ng isang operator na nagsasabing hindi na maaabot ang numerong yon. Pinutol na niya ang lahat ng koneksyon sa akin. Kahit si Lourdes na dating nakikinig sa aking mga hinaing ay umiwas ng tingin ng minsang
Magkasalubong kami sa palengke. Parang akong may nakakahawang sakit na kinandidirian ng lahat. Ang katahimikan ng pagiging mag-isa ay nakakabingi. Wala nang sigaw, wala nang banta mula kay Doña Celia, wala nang mapanghusgang tingin mula kay Ramiro. Ang tanging kalaban namin ngayon ay ang aming sariling konsensya at ang katotohanang naghihirap kami. Isang gabi, umuwi si Jovin na may dalang isang maliit na supot ng pandesal at itlog. Ito lamang ang kinaya ng kinita niya mula sa pagbubuhat ng mga kargamento sa palengke. Isang trabahong napakalayo sa pagiging tagapamahala ng isang malaking negosyo. Habang tahimik kaming kumakain sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng apartment, tinitigan ko ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay makinis at laging may hawak na mamahaling panulat ay ngayon puno ng kalyo at sugat. Tiningnan ko ang kanyang mukha na payat, ang kanyang mga matang laging puyat dahil sa pag-iisip kung saan kukunin ang kakainin namin bukas. Mahal na mahal ko si Jovin, higit pa sa sarili ko. Ngunit ng gabing iyon, habang pinapanood ko siyang pilit ng umiti para palakasin ang loob ko, naintindihan ko ang pinakamalupit na aral ng buhay. Hindi nakakabuhay ang pag-ibig at minsan, ang pinakadalisay na paraan para patunayang mahal mo ang isang tao ay ang palayain siya mula sa sumpa ng iyong presensya. Kinabukasan, habang nasa trabaho siya, nag-impake ako ng aking mga gamit. Bawat damit na isinisiksik ko sa aking lumang bag ay parang mabigat na bato na nagpapalubog sa akin. Wala akong iniwang sulat. Hindi ko na kaya pang magpaliwanag dahil alam kong kapag narinig ko ang kanyang pagmamakaawa, bibigay na naman ako. Kailangan ko siyang saktan ngayon upang mailigtas ko ang kanyang bukas. Kailangan niyang matutunang kamuhian ako. Kapag umalis ako, mawawala ang anino ng iskandalo sa kanyang pangalan. Makakapagsimula siya muli, malayo sa akin, malayo sa babaeng umangkin sa kanyang kabataan at sumira sa kanyang kinabukasan. Nang isara ko ang pinto ng maliit na apartment na yon at maglakad palayo sa makitid na eskinita, hindi ako lumingon. Bawat hakbang ko palayo kay Jovin ay tila pagpunit sa aking sariling laman. Tahimik akong umiyak hanggang sa wala nang mailabas ang aking mga mata. Ito na ang aking karma. Ang maiwang buhay ngunit patay sa loob, naglalakad ng mag-isa sa isang mahaba at walang pangalang kalsada. Bit-bit ang bigat ng pag-ibig na kailanman ay hindi magiging tama. 2 taon na ang lumipas. Minsan, ang tadhana ay may napakalupit at napakatahimik na paraan ng pagbabalik ng lahat ng ating inutang sa mundo. Nakatira na ako ngayon sa isang maliit at liblib na bayan, napakalayo sa ingay ng Maynila at sa mga mapanghusgang mata sa Batangas. Ang dating ginang na nakatira sa mansyon at nagmamando sa malalaking pabrika ay isa na lamang ordinaryong babae ngayon. Nagtayo ako ng isang maliit na sari-sari store sa harap ng inuupahan kong bahay na gawa sa tabla at yero. Araw-araw, nag-aabot ako ng mga barya, nagtitinda ng mga sachet ng kape, delata at mga candy sa mga batang naglalaro sa kalsada. Ito ang bumubuhay sa akin ngayon. Simple. Walang mga mamahaling kasangkapan, walang mga papeles ng kumpanya na dapat pirmahan, at higit sa lahat, walang kasinungalingang kailangang tandaan. Isang hapon, habang nagpupunas ako ng mga maalikabok na garapon sa aking tindahan at nakikinig sa isang lumang radyo, narinig ko ang isang balitang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Si Ramiro Salazar, ang kilala at maimpluwensyang negosyante, ay inaresto ng mga awtoridad. Kinasuhan siya ng malawakang estafa at pagbubulsa ng pera ng sarili niyang kumpanya. Ayon sa balita, mismong ang mga business partners niya at ang pamilya ng batang babaeng ipinagpalit niya sa akin ang nagkaso sa kanya matapos niyang simutin ang kanilang pondo para itago ang kanyang mga lumulubong utang sa sugal. Ang lalaking kumuha ng lahat sa akin upang protektahan ang kanyang perpektong imahe ay siya mismong sumira sa kanyang sarili. Hindi nagtagal. Nakarating din sa akin ang balita mula sa isang dating kakilala
na si Doña Celia ay inatake sa puso at na-stroke matapos makita ang pag-aresto sa kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak. Bumagsak ang buong imperyo ng mga Salazar. Ang matandang dating matapang, mapagmataas, at nanlilisik ang mga mata ay nakaratay na lamang ngayon sa isang higaan, hindi makapagsalita, hindi makagalaw, at iniwan ng mga taong dati ay nakapaligid sa kanila dahil sa pera. Nang marinig ko ang lahat ng ito, inasahan kong makaramdam ako ng matinding tuwa. Inasahan kong magdiriwang ang puso ko dahil sa wakas, nakamit ko na ang hustisya. Ngunit walang saya na dumating. Wala akong naramdaman, kundi isang malalim at mabigat na pagbuntong hininga. Nakaramdam ako ng awa para sa mga taong nilamon ng sarili nilang kasakiman. Dahil sa dulo ng lahat ng aming mga kasalanan, pare-pareho lang kaming nawalan ng mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Ginugol ko ang aking mga natitirang araw sa pagtulong sa isang maliit na ampunan malapit sa parokya ng aming bayan. Nagtuturo ako sa mga batang inabandona, nagpapakain at nag-aalaga sa kanila tuwing hapon. Dito ko nahanap ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Tinanggap ko na ang aking karma at pinatawad ang aking sarili. Ang aking pagkabaog ay hindi na isang sumpa para sa akin. Hindi ko man kayang magluwal ng sarili kong anak, kaya ko namang ibigay ang lahat ng naipon kong pagmamahal sa mga batang itinapon ng mundong ito. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, sa kabila ng paghilom ng aking mga sugat, may isang sulok ng puso ko na patuloy na nagtatanong. Sa bawat paglubog ng araw, sa bawat paghigop ko ng mainit na kape sa harap ng aking munting tindahan, habang pinagmamasdan ang mga dumadaang tricycle, iisang tao lang ang laman ng isip ko. Kamusta na kaya si Jovin? Nakabangon na kaya siya mula sa putik kung saan ko siya iniwan? Napatawad niya na kaya ako sa pag-alis ko nang walang kahit anong paalam. Wala na akong balita sa kanya sa loob ng 2 taon. At tinanggap ko na rin na hanggang doon na lamang ang kwento naming dalawa. Na kami ay 2 taong nagkasalubong sa maling panahon, sumubok ng isang bawal na pag-ibig at nagbayad ng pinakamahal na halaga upang matuto. Isang hapon, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang amoy ng basang lupa at malamig na hangin ay nagdala sa akin pabalik sa maulan na gabi sa Batangas, kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat. Nagmamadali akong iligpit ang mga paninda sa aking munting sari-sari store upang isara ang kahoy na bintana. Habang ipinipinid ko ang huling harang, narinig ko ang paghinto ng makina ng isang tricycle sa tapat mismo ng aking tindahan. Wala akong inaasahang bisita. Sumilip ako sa maliit na siwang ng kahoy na pinto upang tingnan kung sino ang dumating. Bumaba ang isang lalaki. Nakapayong siya, nakasuot ng maayos at malinis na damit. Matikas ang kanyang tindig. Hindi na siya ang payat, pagod at nawawasak na lalaking iniwan ko sa isang madilim na apartment sa Maynila 2 taon na ang nakararaan. Isa na siyang buo at matagumpay na lalaki na nakatayo sa sarili niyang mga paa, sumasalamin sa hirap at determinasyon na kanyang pinagdaanan. Nang bahagya niyang iangat ang kanyang payong upang silipin ang aking tindahan, tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Si Jovin. Nahanap niya ako. Nakatayo siya sa ilalim ng maliit na silong ng aking tindahan, tahimik na nakatingin sa nakasarang pinto. Alam kong alam niya na nasa likod lamang ako nito. Wala siyang sinasabi. Hindi siya kumakatok. Naghihintay lamang siya. Umaasa na pagbibigyan ko ang pagkakataong ito. Nanginginig ang mga kamay kong nakahawak sa hamba ng pinto. Gustong-gusto kong buksan ito. Gustong-gusto kong tumakbo. Salubungin siya ng isang napakahigpit na yakap at sabihing pwede na tayong magsimula muli dahil pareho na nating nabayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Wala nang mga Salazar na kokontrol sa amin. Wala nang mga kasinungalingan. Ngunit sa bawat patak ng luha ko na bumabagsak sa malamig na sahig, bumabalik ang takot. Natatakot akong baka ang pagbukas ko ng pintong ito
ay maging simula na naman ng isang panibagong bagyo. Natatakot akong baka ang presensya ko ay muling maging lason na sisira sa magandang kinabukasan na pinaghirapan niyang buuin ng mag-isa. Kaya naman, narito ako ngayon. Ibinabahagi ang kwentong ito sa inyong lahat. Nakatayo pa rin ako dito. Ilang hakbang lamang ang layo sa nakasarang pinto. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, pagkatapos ng lahat ng abo at pagkasira ng nakaraan, magkakaroon ba kayo ng tapang na buksan muli ang pinto? O hahayaan niyo na lamang siyang umalis at maglaho sa gitna ng malakas na ulan? Iyan po ang sulat ni Wendelin. Isang kwento ng maling desisyon, pag-ibig, at ang mabigat na kapalit ng ating mga kasalanan. Ako po ang inyong host. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa Kwentong Puso Reveal. Ano ang inyong payo kay Wendelin? Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kanyang posisyon? I-comment lamang po ang inyong mga saloobin sa ibaba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa marami pang kwento ng buhay. Hanggang sa muli, magandang gabi at mag-ingat po tayong lahat.